Nakakatawa talaga si Christian Gasa, promise. Mas ano siya, eh, mas nakakatuwa siya sa showbiz. Showbiz na lang tayo, sir. Showbiz na lang tayo, sir. Oo, kasi anyway, panoorin natin 'to. Ito yung sinabi niya. Nasa Lisiano pala tayo. Ay, by the way, pinutol ko pala 'to kasi ang haba ng video niya, eh. Oo, 13 minutes. Okay. Nasa lisihan. What do you mean, Sian? Ito palang Commission on Elections, nagpa-bidding last year. Tama ba last year? Yun ang di ko sure. Nagpa-bidding sila kung Palang, eh. Sana inalam niya kung kailan. Di pa siya sure. Nagpasabog di kaya kulang sa detalye. Diyos ko, kung sino ang pwedeng kumontrata sa darating na 2025 elections. Mga gagawa ng mga makina, balota, canvassing machines, and everything else. Isa lang yung bidder. Bakit? Mga foreign companies, mga IT companies na malalaki sa buong mundo, ayaw sa Pilipinas. Magulo eh. Daming korupsyon, daming red tape, daming mga kung anik-anik, sakit sa ulo. Kaya ayaw nilang makialam sa eleksyon ng bansang Pilipinas. Pero merong isang naglakas loob sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. It's not necessarily true. Ang challenge mo kasi mga kutsero is not whether there are suppliers or not. Oo, hindi ho yun ang problema. Ang problema ho dito is the requirements for the bidding. Bakit? Kasi ho mga kutsero, ang atin pong Omnibus Election Code, particularly pagdating sa automated elections ay merong mahigpit na requirements pagdating sa bidder. Ang pinakamahigpit dyan, mga kutsero, is yung requirement na kailangan ay meron ka ng track record of successfully implementing automated elections. Oo. Iilan lang yun. Sa buong mundo, iilan lang yun. So it's not for a lack of bidders. It is for a lack of companies na mayroong track record sa automated elections. In fact, mga kutsero, kung ako po ang tatanungin sa mga kongresista natin, I propose, repasuhin niyo po ang Omnibus Election Code, specifically doon sa automated elections. Kasi ang problema dyan. So, hindi po dahil talamak ang korupsyon sa Pilipinas, although it is partly true, it is really, konti lang ang suppliers na makakapagbigay ng requirements ng COMELEC according sa ating Omnibus Election Code. So, Omnibus Election Code, mga kutsero, simply put, yun po yung batas ng eleksyon. Bakit isa lang? Kasi dinisqualify si Smartmatic. Dalawa po ang naglalaban dyan. Si Miru at si Smartmatic. Si Smartmatic may history na tayo. Si Miru bago. Si Smartmatic dinisqualify. Bakit? Kasi may history naman of bribery. Na ngayon, ngayon may kaso si Andy Bautista, yung dating COMELEC commissioner ng bribery, money laundering sa Amerika. Actually, hindi bribery, money laundering sa Amerika. May kaso siyang money laundering. Bakit? Yung binayad sa kanya ni Smartmatic, pinaikot-ikot niya sa kung saan sa mga kumpanya para mapunta sa kanya. Money laundering ang drama. Nagtayo siya ng maraming negosyo, pero paper companies lang yun. Walang lamang tao yun. Papel lang yun. Kaya na-disqualify ang Smartmatic. Dalawa po ang nag-bid dyan, hindi lang isa. Dalawa ho ang nag-bid. Si Smartmatic at saka si Miru. Na-correct na natin. Miru Systems of South Korea. Ang malupit dyan, dahil walang ibang nakipag-bidding, no choice ang COMELEC. Isa lang yung nakipag-bid, so kailangan nilang aprobahan yung kaisa-isang yun. Mali. Mali din. Meron hong ibang nag-bid pero local.
Local at walang track record of the elections, of managing an elections. Kaya disqualify din. Again, ang problema talaga mga kutsero is ang problema is yung ating election code. Masyado mataas ang requirements. Pero kung supplier din lang naman, marami sa Pilipinas. 18 billion pesos ang napagkasundo ang kontrata. Magbabayad ng COMELEC ang bansang Pilipinas. Alright, pondo ng bayan ng 18 billion pesos to Miro Systems. Okay. Para i-operate ang buong eleksyon sa 2025. True. Now, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan naman, mga Marcy, ito hindi to chismis facts ito. Okay, facts daw. Let's listen to the Yung facts. Miro Systems ay kumuha ng local partner sa ating bansa. Local companies, local corporations. Tatlo. At yung tatlong yon, sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay may link lahat sa Duterte administration. Particularly, yung St. Timothy Construction Corporation na pag-may-ari ni Sara Diskaya and Curly Diskaya. Hindi tunay na pangalan. Si Zara Diskaya and Pacifico Diskaya II. Mag-asawa ite. Siyang! Sino naman yan? Pakialam namin dyan, artista ba yan? Politiko ba yan? Nakakatawa si Ang mag-asawang Diskaya. In fairness, nakakatawa siya. Nakakatawa siya mag-deliver, promise. Try ko kaya. Siya mag-deliver ng mga balita. Diba? Christian Gaza! Oh. Ang saya niya mag-deliver ng mga chismis niya. No? Nakakatawa. Diba? Christian Gaza! Number 1, contractor. Okay. Ng Duterte administration. Ng DPWH Build projects. From 2016 to 2022. Number 1. Under St. Gerard Construction Corporation. Dahil nagkaroon sila ng issue sa BIR noong 2020, fin-lockdown sila, pinalitan nila yung pangalan ng kumpanya, naging St. Gerard General Contractor Chuba Chuchu Ek. Bottom line, sila yung may-ari nito, sila ang pinakamalaking contractor ng mga Duterte. Okay. And come to think of it, bakit ang isang construction company ay magiging partner ng isang Miro Systems na service provider sa buong eleksyon ng ating bansa? Construction company. Why? How? Siyan. Sure ka ba dyan? Na talagang yung St. Timothy Construction ay na partner ng Miro Systems. Why? Ay talagang konektado sa mga Diskayas na biggest contractor ng Duterte. How sure are you? How sure I am? Check nyo yung articles of incorporation nila 10 years ago, 9 years ago. I forgot what is the exact year. And you will see their names. Pacifico Diskaya II and Cesara, blah blah blah, it's a long name, Diskaya. And take note, last October 4, inutusan ng Commission on Elections yung St. Timothy 2004 na umalis na sa joint venture partnership with Miro Systems. Okay. Diyan tayo mag-stop. Dito muna tayo mag-stop. Okay? Hindi ko gayahin ko. Hindi ko pa mag-gets kung saan siya pupunta. Hindi ko pa malaman kung saan ang direksyon ng video na ito. Oo. Hindi ko alam saan pupunta tong direksyon na ito. Malaman yung direksyon ng vlog. Sumisita ba siya dahil konektado sa mga Duterte, yung St. Timothy? At baka ma-manipulate ni Duterte yung ating elections? Is that it? Hindi, parang
Parang may ganong angulo, pero hindi ko pa makita yung ganung hinahanap ko yung files kanina ng Saint Timothy, Saint Gerard, et cetera, et cetera. So, hindi ko makita kung yung hindi ko makita yung record if the claim na sila yung number one contractor is there. It's not online, definitely. Kung meron man, makikita natin yun sa records ng DPWH. Oo. So, we don't know yet. Okay? Pero mukhang doon yung angulo ni Sian ni Sian Gasa Mukhang doon yung direksyon niya. Na itong si Saint Timothy ay mga number one tawag dito, number one suppliers daw. Number one suppliers ng Duterte administration. Well, for me, right now, hindi pa siya mababalidate. It could be true. It could be true. Pwedeng totoo yun, pero hindi ko pa siya mabalidate. Wala akong makita Kanina ko pa hinahanap. Kanina ko pa hinahanap. Hindi ko pa siya makita. Pero, sa question na kung hindi ba pwedeng maging partner ang construction company sa ganitong project, parang sinagot yan ni Comelec in the recent past. Patuloy muna natin. Kung hindi lehitimo ang conflict of interest na ito, bakit yun gagawin ng COMELEC? Ang problema natin ngayon, for the past 1 year or more than 1 year of preparations, na-expose na lahat ng mga balota and election machines. With St. Timothy, with the Discayas. Mga Ojero, wala pang balota ha. Wala pang balota. Bakit? Kaka-file lang ng COC ng mga tatakbo Mga Kotsero, kaka-file pa lang ng COC ng mga tao, di ba? Kaka-file pa lang ng COC ng mga tao. Yung COC na yan, dadaan pa yan sa review and evaluation. Kapag na-disqualify na yung mga nuisance candidates, etc., doon pa lang tayo magkakaroon ng final list na isasama sa balota. So, wala pa po tayong balota. So, sino ang ilalagay sa balota ng COMELEC kung wala pang kandidato? Mga Kotsero, pag nandito po sa channel natin, wala ho akong pakialam kung kayo ay DDS, loyalist, or liberal. Wala ho akong pake. Pero isa lang ho ang requirement ko sa inyong lahat. Lawakan nyo ang inyong pag-iisip. Paano malalaman ng Diskaya kung sino yung magiging final roster ng kandidato? Unless si Nostradamus sila o si Madam Auring sila. Ang sure lang niya is, probably, ang sure lang niya is yung makakalaban niya sa Pasig, si Vico Soto. That's about it. Sabihin natin, let's role play this. Proseso natin yung sinasabi. Baka napag-usapan na i-advance. Okay, sige. Let's say si Digong, si St. Gerard or si St. Timothy, tsaka si Miru, nag-usap. Pag pumasok si Kibuloy, papanalo nyo ha. Pag nag-file siya ng COC, papanalo nyo ha. Lagay sa balote, papanalo nyo. Nag-file ng COC, ayan na, nag-file na ng COC. Oo. Sabi ni Comelec, di pwede, nuisance candidate, di natin pwede ilagay sa balota. Sabihin natin hindi na nuisance candidate. Mayroong petition to cancel the COC. Material misrepresentation kasi sinabi niya member siya ng isang party list, hindi naman pala. O member siya ng isang partido pero hindi naman pala. O di tanggal siya. Ano ngayon silbi ng pinag-usapan nila? O di wala. Hindi naging kandidato No, even if the software has been compromised, sabihin natin, even if the software has been compromised, paano nila malalaman kung sino yung kandidato? Patuloy natin.
So, Comelec, I'm asking you this question right now. Anong assurance po yung maibibigay nyo sa amin, sa taong bayan, na hindi compromise yung magiging election sa 2025? My concern is, Comelec, President Marcos, well, I know for a fact na ang Malacanang ay, technically speaking, walang power over Comelec. Because Comelec is an independent body na nilukluk ng ating konstitusyon. I know that. So, kinakausap ko to separately. Malacanang, President Marcos, Commission on Elections, paano niyo po ma-assure sa amin na yung darating ng 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? How can you assure us after all this St. Timothy thing with the Vizcayas and with Miro Systems, so sila mismo ang may control, 100% control sa darating na eleksyon? Paano niyo po kayo ma-assure na magiging malinis tong eleksyon na to at walang impluensya ng mga Duterte? How can you assure the people? How can you give us assurance? Kung ako po tatanungin ninyo, dapat alisin na yung Miro Systems. Ha? Pinaalisin na nga yung St. Timothy eh. Aminado na nga kayo. How stupid is that? That's stupid. Dahil sa chismis, alam niyo mga kutsero, ito ha. Ito seryoso. Yan nyo ha. So si Vico Soto, sinabi niya na meron daw, ito nga si St. Timothy, ay ka-partner ng Miro Systems or supplier. One of the suppliers of Miro Systems. So, one of the suppliers of Miro Systems. Sinabi yan ni Vico Soto. Okay. Sabi niya, the owners of St. Timothy Construction Corporation, which backed out of the joint venture to supply AES systems in election 2025, and that of a Pasig City Construction Company are the same, sabi. Soto said that the owner of St. Gerard Construction has plans to run for mayor. An executive of the firm has denied the allegation. Okay, sige, hayaan na natin sa kanila muna yun. Okay. Ngayon, mga Ochero, ito yung nangyari after nan. After nilabas ni Vico Soto. So, nag-withdraw yung tawag dito, St. Timothy. Ang ginawa ni Comelec, pinapaimbestigahan ngayon itong si St. Timothy. Comelec reviews possible liabilities of St. Timothy Construction. The Comelec is reviewing its contract with St. Timothy, specifically on possible liabilities committed by the company following its decision to withdraw from the JV or joint venture contracted for the May 2025 elections. Okay. So George Erwin Garcia issued a statement on Friday as an update to the STCC's withdrawal from its joint venture with Miro Systems, ICS, Integrated Computer Systems, and Centerpoint Solutions and Technologies for the automation of the May 2025 polls. Garcia later released a copy of the Commission's NBank 8-page resolution. So, ito ngayon nasabi ng Comelec. The Commission resolves to direct the Law Department, so yung kanilang mga sariling lawyers, to determine whether there is civil, criminal, and or administrative liability on the part of St. Timothy and or the joint venture in general. Garcia's earlier disclosed that the STCC's withdrawal due to a possible conflict of interest. So, totoo na yung conflict of interest. So, meron talaga. Amid talks that the company officials are planning to join the Pasig City elections and as a party list. Meron talaga conflict of interest. Oo. May conflict of interest, pero hindi sa Duterte. Sa sarili nila. So, yun yung conflict of interest. Meron. May conflict of interest. But, it's not on the Dutertes. It's for themselves. Kasi tatakbong mayor yung isa naman may party list. Pangit nga naman yun. The Comelec immediately accepted the STCC's withdrawal and directed the two other Filipino companies involved with the joint venture with Miro to assume the obligations of STCC.
The partner provided the net financial contracting capacity. Therefore, what are the possible equivalent that COMELEC can ask for the remaining parties to submit in the event that we allow the withdrawal? Pera lang pala ang meron sila. Pera lang ang involvement nila, hindi sa technology. Kasi, mahal si Miro. So, para makapag-cooperate si Miro na maayos sa Pilipinas, kailangan merong mga PPPs, merong mga partners ang COMELEC who will handle certain na sila yung magbabayad sa mga iba't ibang aspeto ng eleksyon. So, halimbawa, yung magbabayad ng balota, merong sasalo nung cost ng balota. Yung cost ng balota na yun, apat na kumpanya ang maghahati. Si STCC, tsaka may tatlo pa na minention kanina. Apat silang maghahati. Yung cost ng automated election system, apat silang maghahati. Kasama pa yung kay COMELEC, yung budget ni COMELEC. So it's not technology. Hindi pala technology. So, kung hindi technology yung issue, at nag-withdraw naman na yung offender at right now is iniimbestigahan, bakit kailangan tanggalin yung supplier? Bakit kailangan tanggalin yung AES supplier? Di nawalan tayo ng eleksyon. Yun ba gusto nyo mangyari? Nangangamoy nangangamoy Marcoleta. Or nangangamoy Dilawan to. Di ba matagal na silang gigil kay Miro? Yung mga Dilawan or si Marcoleta. Matagal na nilang pinagtitrepan yan eh. For its part, Miro System explained that the STCC is not part of the development of the automated counting machines and other services. So pera lang talaga sila. While STCC played a role in meeting regulatory compliance requirements, they did not contribute to the development of our voting machines or services to be used in the 2025 national and local elections. Kung sasabihin nila na i-cancel yung supplier ng automated elections, pati wala tayong eleksyon? Balik tayo sa Dark Ages? Oo. Balik tayo sa Dark Ages? Oo. Balik tayo sa panahon na kapag nag-brown out, dagdag bawas. Oo. Ganun dati, naabutan ko yung bilangan ng eleksyon na merong higanting blackboard. Yan. Sa munisipyo. May higanting blackboard. Tapos lahat ng posisyon, from president hanggang konsehal, nandoon. Lahat ng kandidato, from president hanggang konsehal, nandoon din. Tapos pag nag-brown out, dagdag bawas. Ganyan, bilis ang sulat, tapos bawas sa ilalim. Bawas. Di ba? Pag nag-brown out nun, alam mo na kung sinong panalo. Hindi natin. There's a conflict of interest, there's a problem. There's a possibility of certain compromise. That's why last October 4, inutusan niyo yung St. Timothy na pag-hands off na si Miro Systems. Pero paano tayo makaka-assure? No, mali. Again, it's the wrong information. Si STCC ang nagkusang umalis. Yun yung balita eh. Masyadong maaga yung tira sa COMELEC Masyadong maaga. Para siguro pag may natalo, sasabihin, dinaya ako ng Miro, ganyan. Walang balota walang nag-i-exist na balota. As in, walang nag-i-exist na balota pero may impluwensya sa balota. How? Make it make sense. Kahit sabihin nila, i-encode. Dapat pag merong pag may nakitang tawag dito, pag may nakitang Kibuloy, bilang kung wala yung pangalang Kibuloy sa balota, may bibilangin? Wala. It doesn't make sense. Maraming factors ang kailangang mangyari bago mangyari yung gusto nyong yung ipinipilit nyo. Masyado maaga yung propaganda. Dapat nag-intay kayo hanggang December. Nung lumabas na yung nung lumabas na yung balota, saka inilabas tong issue na to. Mas paniwala pa. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. I-share niyo po yung ating mga videos sa inyong mga social media account
At pa-follow na ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless. God bless. See you next time, guys. Bye. Si Christian Gasa. Sige na. Okay na. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?